Pagkatapos po itong gawain natin mamaya, yung mga mother, parang iilan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okay na yan. Pag-pray natin mamaya. And then, pag-pray din ninyo yung gawain natin sa Bitawgan mamaya. Pagkatapos itong gawain, kakain lang kami. Biyahe na naman tayo ng Bitawgan. Susuporta natin yung gawain nila doon. At pag-pray nyo na, makapag-minister tayo doon sa ating mga kapatiran doon. Mapalakas natin sila. Amen? Yung katagumpayan natin doon, katagumpayan natin lahat. Amen? Parang ayaw ninyo nga ata mag-pray Sama nyo sa prayer, mga kapatid. Hindi ito gawain ng isang tao o ilang tao, gawain natin itong lahat. Pag nanagumpay o nagtagumpay ang gawain doon, puri ng Panginoon, kabahagi tayo sa gawain. Amen? Okay, Judges chapter 6 verse 12 to 16. The angel of the Lord appeared to him and said, Mighty hero, the Lord is with you. So ang sabi niya, nagpakita sa kanyang anghel ng Panginoon at sinabi, ikaw ay magiting na sundalo, ang Panginoon ay sumasa iyo. Sorry. Verse 13. Sir, Gideon replied, if the Lord is with us. Tignan niyo mabuti yung mga mensahe dyan If the Lord is with us, why has all this happened to us? Sino sa inyo nakabasa na ng story ni Gideon? Pakitaas ang kamay nga, sino nakabasa ng story ni Gideon? Sus Maria Josep. Ilang taon na kayo mga Kristiyano? Patawarin tayo ng Diyos. Hindi talaga binabasa ang Bible. Basahin ninyo para malaman niyo yung istorya. Hello? Thank you, Lord. Ikaw, Kuya Choy, nabasa mo na ba? Pastilan. Ano na lang kaya sabihin ni Lord? Kabisadong-kabisado ninyo ang buong cellphone ninyo. Hindi nyo nakakalimutan kung ano mga nakalagay sa loob ng cellphone ninyo. Pero yung salita ng Diyos, hindi nyo binabasa. Siguro masaya ang Panginoon kapag yung nakabasa ng story ni Gideon, lahat ang taas. Praise God. Patawarin tayo ng Panginoon. Ilang beses ko na kayo china-challenge. Napanot na yung ubo ko o kunti na, inabot na ako ng senior dito. Dumating ako rito. Teka. 42 yata ako. 60. Dumating ako ito, 46 yata ako. 44. Ngayon, magsi-62 na ako. Hindi ba rin nabasa? Eto. Kaya nabasa ko na yung Gideon? Hindi masyado. Anong ibig sabihin na hindi masyado? Anong ibig sabihin na hindi masyado? How about you? Did you read the book of Gideon? Not that much. Okay. I apologize you. Okay. Ang ganda ng istorya ni Gideon. Sino sa'yo nakakalam ng Gideon 300? Pamilyar kayo? Yung Gideon 300, nagdala si Gideon ng maraming tao. Aros 10,000 nakawal para lumaban. Sabi ng Panginoon, kung sino yung... Sabi ng Panginoon, sobrang dami. Bawasan mo. Eh, sino sa inyo ang takot? Ay, lumusob. Atras. Ang dami. So, may natira. Marami pa rin, sabi ng Panginoon. Kung sino man yung iinom dyan na ginanon yung mga kamay, iyon ang
pwede nang maiwan. O, anong natira? Sa 10,000, anong natira? Kaya nga 300 Gideon 300. Sa 300 na taong naiwan, ang kalaban napakarami. Ang dami-dami. Pero dahil sinamahan sila ng Panginoon, ang Panginoon hindi yan tumitingin sa dami ng tao. Ang tinitingnan ng Lord, puso. At ang Lord kikilos sa kakaunti. Kahit iisa na lang yung magsisimba dyan. Kung ang puso ng taong yan, tandaan nyo to ha, kahit iisa na lang ang nakaupo dyan, nagpipreach ako dito, kung ang puso ng taong yan nagmamahal sa Lord, dadami yan. Nakuha natin? Kasi sobrang dami natin, pero hindi tayo nagpapagamit sa Lord. Anong mas maganda, yung iisa o yung marami? Mamili kayo. Ako mas gusto ko yung marami na nagmamahal sa Lord. Kaya nyo yan. Kaya ni Lord yan. Amen? So, titignan natin ngayon yung nangyayari kay Gideon. Sir, Gideon replied, if the Lord is with us, why has all this happened to us? And where are all the miracles our ancestor told us about? So, nagkikwento. Saan ang mga kwento nila? Didn't they say the Lord brought us up out of Egypt, but now the Lord has abandoned us and handed us over to the Midianites? So, ganun. Kasi yung istorya nito, dahil nga sa paglabag nila, sa hindi nila pagsunod sa Panginoon, ang mga Israelita ay ipinapapatay na ng Panginoon, pinapabayaan na silang lusunin ng mga Midianites. Ganyan. Pag matigas ang ulo, ang Lord, bahala kayo. Wala akong, hindi naman sinabi ng Lord na wala akong pakialam. Bahala kayo muna, kasi ngayon yung sumunod sa akin. At pinabayaan na lang sila ng Panginoon at ipinaubaya sa mga Midianita. Verse 14. Then the Lord turned to him and said, go with the strength you have and rescue Israel from the Midianites. I am sending you. So si Gideon tumayo. O ikaw, Kenan, magpakatapang ka. Inuutusan kita. Ikaw ang lulusog sa kanila. Okay ka ba? Okay ka ba? So, ang sagot, but, sa verse 15, but, Lord, sabi na naman ni Kenan, how can I rescue Israel? My clan is the weakest in the whole tribe of Manasseh, and I am the least in my entire family. Ako yung pinakaaba. Hindi ko kaya, Lord. Sabi ni Kenan, paano to? Ang lahi ni ako at naman ang pinakaaba sa aming pamilya. Tingnan mo yung verse 16. The Lord said to him, Kenan, ang sabi ng Panginoon, I will be with you, and you will be destroyed the Midianite as if you were fighting against one man. O tingnan nyo ha, yung sinabi ng Lord Kenan, sasamahan kita, at ikaw ay parang nakikipaglaban sa isang tao, pero ang dami nun. Ganyan ang Diyos. Huwag natin siyang maliitin, huwag natin limitahan ang kakayanan ng Diyos, ang kapangyarihan ng Diyos. Pag nag-utos siya, gagawin niya, sasamahan ka niya, tutulungan, lahat ipoprovide ng Lord ang pangangailangan mo. Amen? So ngayong umaga, ito yung topic natin. Siguro, iba-iba man yung kinakaharap natin ngayon, pero lahat sa atin siguro may mga ganyan kinakaharap or dinadaanan. So ito yung ating title. Yan. Pakibasa. 1, 2, 3. God's promises in times of adversities. Ano man adversities ang dinaranas mo ngayon, kapatid, tandaan mo, kasama ka ng Diyos. Anong ibig sabihin ng adversities? Tulad ng unhappiness, distress, ill fortune, misfortune. Ito yung mga tinatawag na kasawiang palad. Ano bang ibig sabihin ng adversities? Tulad ng suffering. Adversities po yan. Hardness, difficulty,
discomfort. Ito yung mga tinatawag na kahirapan. Yung kahirapan, kasawiang palad. Ano bang ibig sabihin ng adversities? Tulad ng emergency. Need. Ito yung kagipitan. Emergency na. Saan ako kukuha? Saan ako maghahanap? Sino tutulong? Yung need, yun yung pangangailangan ng tao. Adversities din po yan. Ngayon, lahat ng ito po, ang pangako ng Diyos sa panahon ng kagipitan, kasawiang palad o kahirapan, meron po siyang pangako, mga kapatid. Number 1, God will make us success. Tignan nyo ha. God will make us success. Genesis 32 verse 39 verse 2. The Lord was with Joseph. Ito na naman, tatanungin ko na naman kayo mga kapatid, sino sa inyo ang nakabasa na ng istorya ni Jose? Ni Joseph? May nagtaas ang kamay. Joseph, the dreamer. Hindi si Jose na tatay ni Jesus. Si Joseph, the dreamer. Noong panahon niya, hirap na hirap siya, binenta siya ng mga kapatid niya, nainggit sa kanya. Pero tinulungan siya ng Panginoon, sabi niya, the Lord was with Joseph, so he succeeded in everything he did as he served in the home of Egyptian master. Kahit saan tayo dali ng Diyos, tandaan niyo mga kapatid, kahit saan tayo papuntahin ng Panginoon, kahit saan tayo dalhin ng Diyos, sasamahan tayo dahil pangako ng Panginoon yun. Amen? Huwag tayong matatakot. Tingnan nyo ha. Isang halimbawa, yung gawa, mamaya, continuation to doon sa Bitawgan yung topic ko Pero iba doon. Kasi meron silang tema celebrating 3 years of God's favor. Yun yung kanilang tema. So gumawa tayo ng topic doon. Ngayon, si Ate Silin, kung hindi siya sumunod sa Panginoon, malamang, ang inyong abang lingkod, lagi na naman babiyahe doon. Yung mga sumasama sa amin noon, nung wala pa tayong simbahan doon, tuwing Huwebes. Diba? Kuya Ainan, no? Maaga pa lang, naggagayak na kami rito, nagluluto na si Pastora dahil lahat ng mga dala namin pagkain, kinakain namin ng tanghali doon, kasama yung mga nagsiservice doon. Ganon kami doon. Tuwing Huwebes yun. So, 4 na balik. At gumagastos 2.5 kada Huwebes ang gastos namin doon. Gasolina pa lang yun. At saka, bayad doon sa driver. Iba pa yung aming mga pagkain. So, ganun ang ganun every week. Pag hindi sumunod si Ate Silin, malamang, babalik-balik kami doon. Dahil sumunod si Ate Silin, pinagpamala ngayon yung Bitawgan. Yun ang mapansin, gumaganda na gumaganda. Naka-tiles na nga sila. Hanggang doon sa may papuntang Cubeta, naka-tiles. So, ganun, kabuti ang road, no? Sa Bitawgan. Nagtatagumpay. Ano pa? God will make us success. Ano pa? Genesis 39:23. The warden had no more worries. Yung pinaglilingkuran dahil nakakulong si Jose. Yung ano ba tawag doon sa warden pa? Meron pa tawag doon? Sir, ano tawag doon? Yung sa mga kulungan? Warden, ano pa mga tawag sa kanila? Oo, mga jail guard. Yung mga jail guard, matatapang yan. Sabi niya, the warden had no more worries because Joseph took care of everything. Ang sarap ng upo ni jail guard. Pasti lang, sarap tulog. Bahala ka mo. Kasi bahala ka dyan. Ayahay ang jail guard. The Lord was with him and caused everything he did to succeed. Kita natin? Pag ang Diyos ang tumawag sa atin, saan tayo pumunta, ano man ang gawin natin, nagiging matagumpay tayo. Amen? Kahit na ikaw ay naghihirap, dumarang ka sa pagsubok, kapag kasama mo ang Diyos, magiging matagumpay ka. Hello?
Pastor ito. Sir, uunahan ka na yan, magiging pastor na yan. God's promise in times of adversities, number 2. God will fight for us. Kita niyo yung gawain ni Gideon, pinaglaban siya ng Panginoon. Di ba? Dito naman tayo, God will fight for us. Dumako naman tayo kay Moses. Sino na sa inyo nakabasa na, sigurado napanood na namin yung pastor sa TV tuwing Holy Week, tama yun. But Moses told the people, don't be afraid. Just stand still and watch the Lord rescue you today. The Egyptian you see today will never be seen again. Galing, no? The Lord Himself will fight for you. Just stay calm. Tignan niyo yung tapang niya, no? Kalmado si Moses. Hoy, Gwyneth! Huwag kang matakot. Bahalang Panginoon. Basta yung mga nakikita mong kalaban mo ngayon, hindi mo na sila makikita ngayon. Mapiplace out na sila sa balat ng lupa. Ayun ang sabi ng Lord. Ayun, no? The Lord Himself fight for you. Just stay calm. Mga kapatid, yung mga pagsubok natin, yung mga problema natin, yung mga adversities natin, lumalabay lang yan. Huwag yung dibdibin. Pag meron sa inyong medyo nang aasar, nang iinis, lumalabay lang yan. Huwag yung silang patulan. Pag meron kayong problema, financially, emotionally, physically, o ano man dyan, ladaan lang yan. Diyan, ibigay nyo sa Panginoon. Yan ay gawain kita din. Susubukin tayo kung tayo ba ay magiging kalmado lang o lalong magiging mainit ang ulo natin. Hello? Huwag natin sasabayan yan. Hayahan natin ang Panginoon. Yan pangako ng Lord. Oh. The Lord Himself fight for you. Just stay calm. Exodus 14:24-25. But just before dawn, the Lord looked down on the Egyptian army from the pillar of fire and cloud, and He threw their forces into total confusion. It twisted their chariot wheels, making their chariots difficult to drive. Tinanggal na nga yung gulong eh. Ano pa mapapamaneho yun? Let's get out of here away from this Israelites, sabi ng mga Egyptian. Umalis na tayo dito! Lumayo na tayo! Sabi nung kanilang boss, bakit? Boss! Umalis na tayo! Sabi niya, no? The Lord fighting for them against Egypt. Ang kalaban natin, ang Diyos nila. Tignan mo yan. Parang ayahay yung mga Israelites. Hindi sila, tinitignan nila ano nangyayari doon. Ginugulo na sila ng Lord. Ganyan ang Diyos natin. Dahil ang Diyos natin ay makapangyarihan. Amen? Tinanggal niya ang mga gulong ng mga karawahe nila para mahirapan silang patakbo ito. Sinabi ng mga Egyptyo, umatras na lang tayo sa mga Israelita dahil ang Panginoon ang lumalaban sa atin para sa kanila. Hello? Ang sabi po ng 2 Chronicle 20:15, for the battle is not yours, but God. For the battle is not yours, but mine. Hindi sa atin ang labanan, sa Panginoon. Ba't ang natatakot? Ibigay natin. Hello? Nalalearn ba tayo ngayon? Ang labanan, kuya, hindi atin, sa Diyos. So, ibigay natin sa Diyos. Lord, laban mo to eh. Tulungan mo ko. Ganun ang reaction dapat, ang attitude ng isang Lord, mahina ako. Sasabi namin, Lord, magbasa. Magpakatatag ka, magpakatapang ka. Yes, Lord. Tignan mo si Moses, ang tanda na ni Moses, sabi ng Bible, namatay si Moses, hindi nang hinang katawan, hindi nang hinang mata. Namatay sa katanda, pero hindi siya mahina. Tinuna lang siya ng Lord dahil sa kakulitan ng mga Israelita. Hindi siya nakapasok sa promised land. Si Joshua na lang at si Caleb at ang mga kabataan.
Ganun yun. Sapagkat ang pakikipagbaka, hindi nyo kundi sa Diyos. Amen? Number 3, God's promise in times of adversities. God will never fail us or abandon. Tignan nyo. Ito yung pangako ng Lord sa atin sa panahon ng adversities. Hindi tayo iiwan at pababayaan ng Diyos. Deuteronomy chapter 31 verse 8. Do not be afraid or discouraged, for the Lord will personally go ahead of you. Tignan mo, pangungunahan pa tayo ng, He will be with you. He will never fail you nor abandon you. Ang ganda ng mga pangako ng Panginoon. Pangungunahan ka ng Panginoon at sasamahan. Kanya, hindi kanya iiwan o pababayaan man. Kaya huwag kang matakot, may panghinaan ng loob. Makikita niyo yan sa Hebrews 13:5. Hebrews 13:5, I will never leave you and I will never abandon you. Pangawakan natin ito lagi, mga kapatid. Kung ikaw ay dumadaan sa adversities, ang dami mong dinadaanan, pangawakan mo yan, Lord, hindi mo ako pababayaan at iiwan pangako mo, Lord. Kausapin natin ang Diyos. Siya yung ating Ama. At meron tayong access na tumawag sa Lord. Lord, hindi mo ako pababayaan. Anyway, malapit na ang youth camp. Excited na sila. Sa mga magulang dyan na medyo nag-aalala pa sa kanilang mga para sa registration ng mga bata, mga gastusin, just pray. Have faith in God. Tignan natin kung anong gagawin ng Diyos. Hello? Have faith. Tingin lang kayo sa Lord. Who knows? Pagdating ng June 1, who knows ay sinagot na ni Dad lahat yung kalahati. Sinagot na ni Lord yung kalahati na registration ninyo. Who knows? Doon sa mga nagbayad, salamat nag-fully paid na. Tignan natin. Tignan lang natin kung ano pang mangyayari. Mahaba pang labanan. Mahaba pang oras. Basta pinanghawakan ninyo, tuloy yan. Huwag kayong malapit na. Huwag kayong problema. Kaya nga magtiwala kayo sa Lord. Amen po ba? Magtiwala kayo sa Lord. God's promise in times of adversities, number 4. God will accompany us. Joshua 1:9. Ito puro labanan to This is my command, be strong and courageous. Do not be afraid or discouraged. For the Lord your God is with you wherever you go. Kahit saan tayo pumunta, kahit anong labanan yan, andyan ang Diyos, kasama natin dyan. Sino nakakaram sa inyo ng Mateo chapter 28 verse 19 to 20? Tama ba? 28, 20? Sige, 28, 20 na lang. Alisin natin yung 19. Sino? Surely I am, sabi na, surely I am with you always to the very end of the age. Verse 20b. Sasamahan tayo ng Lord. 2 Chronicles 13:12a. God is with us and He is our leader to lead us. Amen? And behold, God Himself with us for our captain. Isip mo, captain pa natin. Galing, no? Pangawakan nyo lagi lang ang salita ng Diyos. Surely, sabi ng Panginoon, totoo to. Pangako ng Diyos, sasamahan tayo kahit saan man tayo pumaroon. Kahit magkagulo-gulo na ang sanlibutan, Kuya Kenan, huwag kang give up. Huwag mo titignan yung sanlibutan, titignan mo si Lord. Lit-lit lang ng earth, sabi nga doon, footstool ba? Yung kapakal lang. Tungtungan lang. Tungtungan lang ng Lord yung earth. Ang lit-lit lang yan. Ang laki-laki ng Diyos Pasalamat na tayo. Nilikha tayo ng Diyos. Ayon sa kanyang wangis, kamukha tayo ng Lord. Pinahiram lang ang buhay nyo. Ang buhay ko. Tapos pagdadamot nyo sa Lord, pagod ako. Ayaw ko magsimba. Napampay na ako. Pagod ako. Ayaw ko.
Maglalaba ako. Ayan. Pero pag problema, Lord, tabangi ko. Hindi na ba kayo nahiya sa Lord? Huwag ganon. Ibigay niyo yung buhay niyo. Mga kapit, sinacharis ko kayo ako, magsi-62 na. Kahit ako may nararamdaman, pero nararamdaman ko, malakas ako. Oh. Kung tinitignan ko nga yung itsura ko noon, tsaka ngayon, parang ibang-iba. Hindi nga sa totoo lang, hindi ako nagyayabang sa inyo. Yung itsura ko noon, tsaka ngayon, ang layo. Ang layo. Ay, hindi. Meron akong tinitignan niya na yung pastor niya sa taas, si Pastor Basaya. 90 years old, ang lakas-lakas. Pag nag-uusap kami, sabi niya, Kuya Bobby! Pag 100 na ako, sabi ko sa Lord, kunin mo na kami mag-asawa. Eh paano kung ginawa 101? Basta 100 lang. Sabi pa na, umirit pa. Eh paano kung binigay 105? Basta 100 lang. Ay, gusto niya, di ba? Wala tayong magagawa. Gusto niya bang abutin yon? Magandang abutin yung mga ganong edad basta malakas pa tayo. Pero kung kayo uupo na, pinupo na, pinapampersan na kayo, Lord, kunin mo na ako. Pabigat na ako. Huwag niyo nang pahabain yung buhay niyo. Pray tayo ng pray, pabigat naman na. Di ba? Mga kapatid? Takot kayo? Pag ginawa kayo ni Lord, natakot talaga itong mga to. Bakit natatakot kayo kunin ni Lord? Di ba? Mas magandang kinuha ni Lord ng mainit pa sa Panginoon kaysa nalalamig ka. Kampungan ng bagsak. Tama mga kapatid? Number 5, God's promise in times of adversities. God will provide our needs. Gustong-gusto niyo lagi yan. Pag sinabi ng Lord, magpakatapang ka. Magpakatatag ka. Kasama kita. Nalalambot. Pero pagka narinig, God will provide. Praise God. Gusto niya talaga yung provider, no? Yung Jehovah Jireh. Sino pa naman ang hindi gusto niya? Ako gustong-gusto ko yan eh. Dumako naman tayo kay Abraham. Genesis 22 verse 8. And Abraham said, My son, God will provide himself a lamb for a burnt offering. Umakyat sila sa bundok, kasama yung anak ko, tsaka yung patulong. Dala-dala yung kaho, yung pang-asika, lakad sila. Sabi ng anak, Pa! Mayaman si Abraham eh. Pa, ang tawag, hindi tatay ha. Pero marami ngayon na mga magulang, bata ang tawag sa magulang, tatay, nanay. Buti din tinawag na o kaya tay, nay. Yan. Pero marami na yung mga ganon. Yung mga sikat, daddy, mami, kami ang tawag namin, mamang sa nanay. Yes. Mamang ang tawag namin sa nanay namin. Ano? Ang tawag namin sa lolo, tatay. Ang tawag namin sa nanay ay lola, nanay. Baliktad kayo ha. Mamang ano yan? Langgam? Okay na, magulo ka ha. Sabi yun, Tay, asan ang ano? Asan ang ano natin doon? Iihaw. Huwag kang mag-alala. Sabi niya, ikaw katulong, maiwan ka, kami na lang anak ko sa punta sa taas. Pagdating doon, inilatak niya yung anak niya. Tinalian niya. Tapos, muntik na sindihan, buti na lang. Asa ba yung kutsilyo? Pag gano'n ni Abraham, Gulo na! Ay, nakita doon. Huwag mo patayin ang anak mo. Sinusubukan ka lang ng Diyos. Dahil sumunod ka sa Panginoon, tignan mo doon, may nakasabit doon na kambing. May nakasabit na yun yung iaalay nila sa Panginoon. Kaya tinawag ang lugar na yon, Jehovah Jireh. Ibig sabihin, ang Diyos ang magkakaloob.
Amen, mga kapatid? Huwag tayong matakot. Abraham named the place Jehovah Jireh, which means the Lord will provide. Mga kapatid, God will provide food for our children. God will provide safety. Ano ibig sabihin? Protection, security in times of trouble, in times of problem or adversities. God will provide ability tulad ng mga batang ito. Ang gagaling. Talent. Give. Pino-provide niya. And God will provide good health. Sino sa inyo may sakit? Hi. Ako may sakit dito. Arthritis. Arthritis. Sino may sakit? Ako ang gagaling, walang may sakit. Magaling na kayo? Praise God. Huwag kayong tatawag sa akin, Pastor, pag-pray mo ako. Safe na ako, makakatulog na ako. Ipag-pray nyo, i-declare nyo lagi yung Psalms 91, yung sinabi ko sa inyo, araw-araw ko binabasa yun. At saka yung Ephesians na binabasa natin dati, araw-araw ko binabasa yan. Lalong-lalo na yung Psalms 91, mga kapatid. Basahan nyo lagi yung i-declare niyo sa inyong pamilya. The Lord said, I will rescue them. I will protect them. Di ba sinabi niyo sa last ng Psalms 91? When they call on me, I will answer. Sabi ng Lord, pag-pray ninyo ang inyong pamilya. Magpapadala ko ng anghel para kayo ay ingatan. Sabi doon. Ang ganda-ganda ng pagkakasabi doon eh. Alaala ko na naman yung bitawagan. Sana kumatin pag-pray nyo ha. Kumatin yung mga hipag ni Ate Celine. Nung nakita ko sila sa patay eh. Salamat sa Ginoo. Sa tagal-tagal ko nung pumunta, bihira ko makita mga yun. Nakita ko nung patay. Sana kumatin mamaya sa anniversary. Thank you Lord. At tingnan natin anong gagawin ng Lord sa kanila. Habang pagkatapos ko mag-funeral service, medyo matapang-tapang ng puti kasi yung hipag niya eh. Yung asawa nung namatayan, doon tinawag ko, ate, halika, pag-pray kita, pamilya mo, pinag-pray, pagka-pray ko, niyakap ko, abul-bul. At pastor, halika, dyan na lang sa'yo, magulbul. Magulbul, gano'n talaga mga kapatid. Kasi nagbibigay din yan yung hug. Pag may problema ang isang tao, doon na ibumbuhos sa'yo. Sabi ko, ate makita sana kita sa anniversary. Amen, mga kapatid? 1 Peter 2:24, God will heal us. By His stripe we are healed because of His wound we are being healed. Ito na. Lapit na. Isaiah 53:5. He was wounded because of our rebellious deeds. Tignan nyo, nasugatan ang ating Panginoon dahil sa ating mga rebellion spirit. Crushed because of our sin. Niluray-luray na siya, ginutay-gutay ng kanyang katawan. Dahil sa ating mga kasalanan, He endured punishment that made us well. Tinanggap niya ang kaparusahan upang tayo ay mapabuti. Because of His wounds, we have been healed. Kaya panghawakan ninyo yung mga word, salita at pangako ng Panginoon kapag kayo may mga karamdaman. I-rebuke ninyo. Tanong nyo kay pastor pag may in Jesus' name, umalis ka dyan. Pag ako'y medyo sorry. In Jesus' name, baka may nakain ako. Umalis ka dyan. Yan. Pag may masakit dito, in Jesus' name, malis ka dyan. Utusan ninyo. Amen? Utusan ninyo yung mga sakit na yan, palayasin ninyo. Sa pangalan ni Jesus, ako'y pag-aari ng Panginoon. Wala kang karapatan dyan. Umalis ka dyan sa pangalan ni Jesus. Utusan nyo yung mga sakit. Huwag nyo naman ipalipat sa iba. Utusan. Lumipat ka doon. Huwag. Kawawa naman yung lilipatan niya. Umalis ka dyan. Ganun ha, mga kapatid. O, dito na ako magkukonklud.
From broken to whole. Dati broken na broken tayo eh. Kami, ano kami? Produkto kami ng broken family. Kanino ko ba nakakwento? Hindi ko alam kanino ko nakakwento sa inyo. Doon sa Bitawgan. Sa Bitawgan. Kasi, ando doon lahat, halos yung kapatid ni Silin ng mga out sa Bitawgan. Ang wala lang doon yung panganay nila nasa Amerika eh. At saka yung nasa Kawilan. Lahat andun natin yung kapatid niya. Tignan mo, alam mo kasarap pag may patay. Ako natutuwa ako pag may patay. Alam niyo kung bakit? Nagkakaroon kami ng reunion. Oo. Hindi niyo ba napapansin pag may patay reunion? Noong namatay ang lolo ko, nakakita ko lahat yung mga uncle ko, auntie ko, mga hindi ko, mga kamag-anak namin na nasa ibang bansa. Yung lolo talaga namin na 105 namatay. High school ako nun. Ang dami pala namin dito. Iba-ibang mga reliyon. Eh ako noon, asinggero pa. Tuwa-tuwa ako, sabi ng uncle ko. Ang ganda na nangyayari. Siguro sa susunod, sana may mamatay ulit. Para reunion, sabi, ay, atay. From broken to whole. Hindi yan, no? Kahit na broken, para ba yung basag na baso? Pag ang Panginoon ang gumagawa, yung basag-basag, may kukunin niya into pieces, pagsasama-samahin niya magiging buo ulit. Ganyan tayo. Ganyan ang Diyos natin. From broken to whole. From curse to bless. Actually, sinong para tayo eh. Tayo dapat yung talagang mapapa-impyerno na eh. Pero dahil ang Diyos ay Diyos ng pag-ibig. Bless tayo, binigay niya yung kanyang bugtong na anak, naniluray-luray, kinutay ko tayong katawan para sa atin. Bless tayo ngayon. Amen? Palakpakan natin yung ating Panginoon. From sorrow into joy. Yan. Galing ng ating Panginoon. From death to life. Patay para sa buhay. Thank you, Lord. Napakabuti ng ating Panginoon. God bless us, Lord. Tumayo tayong lahat. At pwedeng pumunta rito sa harap yung mga mother. Ipag-pray natin yung mga mother. Hindi madali ang trabaho ng mga nanay. Kayo mga anak, makinig kayo ha. Mga anak, hello, makinig kayo. Hindi basta-basta ang trabaho ng inyong mga ina, ng inyong mga nanay. Ay, hello, pinag-uusapan na naman nyo dyan yung youth camp. Matagal pa yan. Gusto ko pa sana yung youth camp sa next year na lang eh. Ha? Harap na talaga kayo doon kasi yung mga ay, mga bata, ito yung mga anak nyo, oh. Tignan nyo lang. Hoy! Tignan nyo, oh. Dito kayo tumingin, pag kayo magkwento. Ay, naku po. Mahal na ba ang inyong mga nanay? Mga bata? Sakot! Palabasin na lahat yung mga bata kasi dito yung nanay. Ay, mga anak daw! Labas na kayo dyan! Alam nyo ba ang mga nanay, hindi madali ang trabaho ng mga yan? Tapos kayong mga anak, pag humingi, pag hindi na... Pastilan! Kaya kami hindi namin naranasan yung bata kami gumagano. Hindi pwede sa amin yung mahal namin ang nanay namin. Walang pera eh. Bakit kami magmamagtol? At hindi kami humihingi. Hindi katulad ngayon. Ang daming hinihingi sa magulang. Eh kami mabigyan lang kami ng 5 centimos. Kasi nung elementary ako, 5 centimos. Ay, kayong tatlo dyan. Alam niyo ba yung 5 centimos? 5 cents. Malaki na yung piso. 5 cents. Mayroon ako 10 cents. Pambili na ng Nutriban at saka gatas. Tuwan-tuwa na ako. Yung pambili ko ng gatas at saka Nutriban, kakargado
tuturuin ko kayo, pupunta ako ng palengke. Nanay, buhat! Sabay balik. Bibili lang mo ng Nutri-Ban. Ganyan ang ginagawa namin. Kaya kayo ang mga bata, makinig kayo mahalin nyo ang inyong mga magulang. Pag wala na yung mga nanay nyo, yung mga yan, ako Anak niyo doon sa loob. kung yung sinambibigyan ng konsumisyon. Tama ba? Si Joanne, wala sila. Sige, bigyan nyo. Sino bang gusto nyo bigyan? Si Pastora o dito? May mga anak. O sige, binigay nyo na. Pwede mabasa lang isa o dalawa? Mabasa? Sinong nagbigay ng... Mabasa? Ito, niya ito. Sabtarakan pa sa... I love you, nanay. Happy Mother's Day. Amping. 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 Happy Mother's Day. Galing. Sino ba? Sino gumawa? Ito sa kanya tatlo. Kay Nobi! Happy Mother's Day. I love you, Mama. Mua, chup, chup. Ito. Happy Mother's Day. I love you, Mama. Oh, ilang kopya to Happy Mother's Day, Mama. Love, love. Kay Nobi na kuya ko. Si? Kay Nobi! Siya ba? Ano? Nobi. Mama, happy. Dada, Nobi. Promise. Big. Boyless. Ano ito? Mama, mamangla. 555-664-710. Ano yun? Bakit may mga number? Ano yan? Gcash? Bando ko. Happy Mother's Day. I love you, Mama. Bando ko rambol. From Abby to Mama. Happy Mother's Day. I love you, Mama. I love you, Mama. Okay. Thank you. Mapalakpakan natin yung mga bata. Sige, tangkay natin yung mga nanay. Isa, dalawa, tatlo, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. O, 10. Ganon nyo yung kamay ninyo. Ama namin makapangyarihan sa lahat. Lord, thank you so much. Amin pong itinataas ang mga nanay ng tahanan. Hindi po madali ang kanilang trabaho, hindi po madali ang kanilang mga ginagawang tungkulin.